Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Ayan, magandang umaga po at ayun nga, medyo malamig na. Mga nakaano kami. And ayan, so sige po. Ayan, tinataas na dito Arlie yung ano niya. Kanyang karatula. Ayan, so sige po. Tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Lahat po ng pinagpahal ng Diyos ay tumayo. Lahat po tayo ay tumayo at tayo ay magbigay ng papuri sa ating Diyos sa umagang ito. Hallelujah, O God! Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya kami nato, Panginoon, kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo dahil napakabuti mo. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Yes, Lord. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, pupurihin ka. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Oh, oh, napakabuti mo, aking Diyos Ama. Oh, Diyos, napakabuti
buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay dakila sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga na Ikaw ay tapat sa aming mga nagmamahal sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, kung kami man, Panginoon, ay nakagawa ng mga bagay na hindi nakalugod sa inyo, nakagawa kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakapagbigay ng ngiti sa inyo mga labi, patawarin niyo kami, Panginoon, upang kami ay maging marapat lumapit sa inyo at magbigay ng pagsamba sa umagang ito. At sa umagang ito, O Diyos, we declare victory in this place. We magnify you, we exalt you, Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito, Panginoon. And the Holy Spirit, be in this place, be in our hearts and our minds. Open it, Panginoon, upang aming maunawaan ang inyong mensahe sa umagang ito. At tunay nga, O Diyos, na mula sa simula hanggang sa pagkatapos ng aming gawain, Ikaw at Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maitaas at maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang lahat ng pupulit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo ay umawit sa ating Panginoon. Isigaw natin ang tagumpay na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Alon di mangangamba sa gitna ng dilim, di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, tanungan ko, pangako mo, sandigan ko. Hallelujah! Sa sigaw ng alon, di mangangamba. Sa sigaw ng alon, di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matatakot, hindi matitinag, hindi matitinag, pagkat Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Yeah. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, tanungan ko, pangako mo, sandigan ko. Let's declare, narito na ang tagumpay. Hallelujah! Narito na ang tagumpay ay narito na. Narito na ang tagumpay ay narito na. Narito na ang tagumpay ay narito na. Narito na
sandigan ko, pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko, pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako ko, sandigan ko. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Panginoon, ang panalangin namin, O Diyos, ay maghari ka sa aming kalagitnaan. Maghari ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa Espiritu. At sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Lord, church, let's sing! Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan ko ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adina, O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailanman, dakila't kailanman, di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adina, O Diyos na langit ko'y maghari ka. Panginoon, sundin ang loob ko dito sa lupa, tulad ng sa langit. Hallelujah! Sundin ang loob ko dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob ko dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adina, O Diyos na langit ko. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adina, O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan mo, ang iyong kaharian, ang aking adina, Let's declare. O Diyos na Sundin ang langit loob mo. ko'y maghari. Hallelujah. ka.
kaharian at kaluwalhatian. Dahil at kailanman Di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos! Maghari ka, Panginoon! Maghari ka, O Diyos! Hallelujah! Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Basahin ko lang po sa inyo yung aming devotion kahapon sa worship. Sabi sa verse 6 po ng Philippians chapter 4. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. And thank Him for all He has done. Ngayon po meron tayong mga daladalahing problema. Amen po ba? Wala naman exempted sa atin na even Christians nakakaranas tayo ng problema. Sakit, kakulangan. Pero, ito yung sinabi sa atin ni Paul, na instead na mag-worry tayo, just give it to the Lord. Let's depend sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita na natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Nung past, di ba, nakita natin yung kabutihan ng Panginoon. Bakit ngayon pa tayo sa suko? Bakit ngayon pa tayo hindi magtitiwala sa Kanya? Amen po ba? This morning, let's set aside everything. Lahat ng ating worries, problema, and itong moment na to, let's give it to the Lord. Ang ating puso't isipan, ituon natin sa ating Panginoon sa pagbuburi natin sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lingid.
let's take this opportunity to declare that our trust, our faith only belongs to the Lord. Hallelujah, O God. Purihin ka, O Diyos. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko Sa'yo magpakailanman. ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, Sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. mananatili sa iyong lilim. Sasambahin Yes, ka Lord. sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Kausapin natin ang Panginoon sa umagang ito. Patuloy natin siyang purihin. Patuloy natin siyang bigyan ng pasasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Panginoon, ang aming puso't isipan ay nakalaan lamang para sa iyo. We depend only on you, O God. We entrust you everything. Ang aming mga pangamba, Panginoon, ang aming mga problema, challenges na pinagdaraanan, Panginoon. Because we know, in your power, there is victory. In your power, there is grace, Panginoon. Tunay ngang napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, Masumpungan ka sa dakong lihim. all the glory and praise belongs to you, O God. In Jesus' name, amen! Sa mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ayan. Tumami na tayo. Ayan, sige po. Settle down po tayo. Ayan. For sure naman po na-miss natin na isa't isa, no? Opo. Ayan, pero... Ayan, bago po ang lahat. Ayan, meron po tayong welcome back. Ayan, so let's welcome back
Pastor June Agarma. Morning po. Ayun, patingin po natin si Pastor June sa ating pagkakamayan. Sige po. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po ay kamayan ng ating mga kapatid. Merry Christmas, LCC! Purihin ang sumilang ng Panginoon sa sanlibutan na siyang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya ay dinakila ng Diyos sa mga mapagmahal at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Pangalang Jesus na ating Panginoon, ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. At ang lahat sa langit at lupa noon ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos siya'y pupurihin. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas. Merry Christmas po! Merry Christmas, LCC! Ayan. Ayan. Sige. Sige po, may time po tayo mamaya. Parang na-miss po talaga natin yung isa't isa, no? Kahit 1 week lang yung nakalipas. Ayan. So sige po, bago po tayo dumako sa ating sunod na program, ayan po, settle down po muna tayo. Ayan. Ayan. So lahat po ba tayo ay pinagpala ng Diyos sa linggong nagdaan? Amen. Amen. Tayo po ngayon itadakula sa ating testimony time. Ayan. So, tinatawagan ko po ang magpapasalamat sa umagang ito. Si Brother Jake and Sister Jeka Galingana. Hello. Ayan, good morning po. Good morning. Ayan, so kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa binigay po niyang opportunity sa akin. Unang-una sa work ko po. So last week, ako po ay may inattenan na conference sa US, sa Las Vegas. Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa sa opportunity na binigay niya na yon, sa favor na makapunta kami doon ng syempre sagot ng sagot ng company yung flight, yung accommodation, and at the same time nagkaroon kami ng opportunity din para makapag-travel na din. So in-extend lang namin ng additional week para makapag-travel. So nagpapasalamat kami sa provision din na binigay ng Panginoon
na nakapunta kami doon sa US. Sa totoo lang talagang every morning, yung prayer ko talaga, puro thank you Lord. Kasi hindi, syempre, nakaka-overwhelm na nandun kami sa US, diba? So yun, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga sa opportunity na yun. Bukod dun sa thank you Lord talaga, ang prayer ko din ay bigyan ako ng English. Ayun, naka-survive naman for 2 weeks. Ayun lang, to God be the glory. Check. Ayun. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung September 14 po, diwang po ako ng aking 28th birthday. 28 ilang 5 years ago yun. So 33 na po ako. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang buong taon na binigay niya na naman sa akin na guidance, sabi nga ni Jacob, provision, blessing, problems, isang taon na nakasama mo ulit yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo kasi masasabi yun di ba? So, salamat sa Lord na binibigyan niya sa aming mga blessings yan. Sana madami. Thank you Lord po. To God be the glory. Thank you po. Ayan. Happy birthday, Jake. At Jake pasalubong. Kita ko yung mga post sa Instagram. Ayan. So, palakpakan po muli natin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Amen. So, sa oras po na ito, tatawagan ko na po ang magbabasa ng salita ng Diyos, si Brother Rainier Nova. And good morning po sa lahat. Tayo po'y tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Jude, chapter 1. Isang chapter lang po ito, Verse 15 to 21 po. Ayan, okay na po ba? Okay. Verse 15. Upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Verse 16. Ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas, sumusunod sa kanilang mga pagnanasa, mayayabang at sanay mambola para makuha ang gusto nila. Verse 17 po. Mga minamahal, alalahanin nyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Verse 19, ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabaha-bahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Verse 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Last verse, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Praise God. Welcome, Pastor June Agarma. Yehey. Ayan po si Pastor June, nasa likuran. At praise be to God, salamat po sa FB Live. Kayo naririyan. Tayo po ngayon ay papasalamat po ako sa Panginoon sapagkat nakapagpahinga na naman po ako ng 1 linggo. Bakit po, Pastor? Ayan, tanong kay bakit? Ayan. Kasi hindi po ako ang mga ngaral ngayon. Kapag pahinga na naman ako ng 1 linggo. Salamat sa mga tulong ng ating mga kapatid. Tayo po ngayon ay may tagapagsalita. Siya po ay may trabaho. At madalas po siyang tawagin kapag may huli. Within Quezon City. Metro Manila pala siya, no? Metro Manila. So, salamat sa Diyos, at meron po tayong lingkod ng Panginoon na gagamitin niya para po i-present ang kanya pong word.
At salamat din sa Panginoon sa kanyang buhay at patuloy nagpapagamit sa salita ng Diyos. Okay? Ating pong i-welcome si Brother Obet Lucero. Okay, salamat po. Tayo po'y manalangin muna mga kapatid. Ama naming lumikha, kami po'y nagpupuri sa inyo, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa umaga na to. Na malaya kami, Panginoon, na makapag-aaral ng inyong salita, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ay kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, ng buong lakas, Panginoon. Tulungan niyo po akong maipahayag ang inyong salita, Panginoon. At tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga taga-pakinig, Panginoon, na kanilang maintindihan, O Diyos, ang inyong nais na sabihin sa kanila sa pamamagitan ng sulat ni Jude, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan. Ikaw, O Diyos, ang maluwalhati. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning ulit mga kapatid. No? Good morning doon sa mga nasa FB Live. Okay, second time ko na po ngayon. At kinakabahan pa rin. Kaya kanina, sa pagbati sa akin ni Pastor kanina, pagdating, sabi ko, Pastor, pag-pray niyo po ako. No? At papatuloy po tayo sa ating series na Beware, Be Ready. Okay, kinuha po ang aking tatalakayan ngayon ay from Jude 1, verse 20 to 21. Okay? Next slide, please. Alam niyo po yan? Pato. Alam niyo po yan, pato. Okay. Ayan na. Maraming nakikurious kasi dyan eh, no? Jude insisted public demand. Okay. Meron pong tatlong magkakaibigan. No, mga Kristiyano sila. Siyempre, mababait yung mga yon. No, yung tatlong magkakaibigan na to, mga tatay, huwag na kayo maingay, ha? Alam na kasi ng mga tatay. Pero medyo binago ko lang yung kumbaga version 2 to, 2.0. No, para mag-angkop lang dito sa ating setup sa Sunday service. So itong tatlong magkakaibigan nito, sa hindi inaasahang pangyayari, na aksidente silang tatlo. Sabay-sabay. No, so, namatay sila. At disclaimer nga pala, ito hindi biblical to Hindi biblical. Baka sabihin, gumagawa ng story ng istorya si Kuya Obet. Hindi po biblical to, no? Narinig ko rin lang to sa isang pastor. No? At para lang ma-connect natin sa pag-aaralan natin ngayong araw. So itong tatlong kaibigan na to, namatay sila, napunta sila sa langit. Sa langit, di ba, sabi nila, nandun daw si San Pedro eh. Namit nila si San Pedro. Sa langit, may mga pato. Maraming pato. Kaya, ang sabi ni San Pedro sa kanila, ang rule lang dito sa langit, iwasan ninyong makatapak ng pato. So, sa makatwid, pinalalahanan sila ni San Pedro. Kaya lang, habang nagsasalita si San Pedro, yung isang lalaki, napaatras siya ng hindi sinasadya. Nakatapak ng pato. Pagtapak niya ng pato, may lumitaw na tao, babae. Sabi niyang ganon. Yung babae, napakapangit. Tapos mabaho pa. Ang sabi tuloy ni San Pedro, yan na ang makakatabi mo for the rest of eternity. Ang hirap nun. Diba pagdating doon, hindi ka na may immune eh. Pag dito, pag nasa ilong mo na yung amoy, pagtagal, baliwala na eh. Kasi kumapit na sa katawan mo eh, no? So, yung dalawang natira, nag-iingat tuloy sila. Delikado tayo rito for the rest of eternity. Yun na yung makakasama mo. Diba? Yun na yung makakatabi mo. Paano na lang kung magsa-Sunday service, lagi yun ang katabi mo. Diba? So after a week, nakatapak na naman yung pangalawang lalaki. May lumitaw na naman. Napakapangit. Napakabaho din. So, yung pangatlong lalaki, mas lalo siyang nag-ingat.
Mas lalo niyang pinag-ingatan, biruin mo ba naman napakarami ng pato. Di ba? Mahirap yan. Kaya nag-ingat siya, pero tumagal lang 1 linggo, tumagal lang 1 buwan, tumagal lang 1 taon. Aba, hindi nakatapak ng pato. Ngayon, one day, dumating si San Pedro. May akay-akay siyang babae. Ang ganda. Kamukha ni Marian Rivera. Tingin pa lang, ang bango-bango na. Siyempre, sabi ni San Pedro, yan na ang makakasama mo for the rest of eternity. Wow! Swerte ko naman, sabi nung pangatlong lalaki, di ba? Swerte ko naman. Siyempre, parang tuwang paano nangyari yun? Sabi niyang ganun. Ingat na ingat ako paano nangyari yun? Sabi tuloy ng babae, ewan ko, nakatapak kasi ako ng pato At tagal tumawa nung iba, hindi agad nila nakuha. siya pala yung patong natapakan. So, in every grace, di ba? In every grace, sa bawat biyaya na ating natatanggap, laging merong nagsasakripisyo. Di ba? Tulad ng buhay na ibinigay ng ating Panginoon Jesus sa atin. Kaya nga, ganun na lamang ang pagbibigay babala ni Jude sa early Christians. At maging hanggang sa ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon. No, kaya nga ang title natin, Beware, Be Ready. From Jude 1, verse 20 to 21. Okay, next slide please. May warning si Jude sa mga false teachers. No, ang nakalagay dito sa verse 3, Dear friends, I had intended to write to you about the salvation we share. Ang purpose niya dapat mag-share ng salvation na binigay ng ating Panginoon. No? Kaya lang, but something came up. Something has came up. May biglang kinakailangan, may urgency. May urgency. Something came up. Halimbawa, meron kang invited ka sa isang okasyon. Ina-expect ka doon sa isang okasyon. Kaya lang, hindi ka makakarating. Tatawagan ka ngayon nung nag-invite sa'yo. Brother Obed, ba't di ka nakarating? Sorry, something came up. Diba? Something came up. O kaya, nakikimarites ka. Something came up. Nasusunog pala yung sinaing mo. Diba? Siyempre, tigil ka muna sa pagmamarites. Kaya nga, may urgency. No? May dapat pagtuunan ng pansin. At yun ang sinasabi ni Jude sa atin sa Jude chapter 1. Merong kinakailangan na malaman ng mga Christians, ng mga early Christians. No? Ang sabi nga po doon, but something has came up. It demands that I write to you and encourage you to continue your fight for the Christian faith. No, para ipagpatuloy at ipaglaban yung ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Alam nyo kasi sa panahon natin, merong virus na umiiral. No? Para siyang COVID. Kaya lang ito, spiritual virus siya. Alam naman natin na aware na rin tayo na meron ng mga kilalang tao, kilalang mga pastor na nag-iiba na yung kanilang turo. No? At ito, hindi ito basta yung pastor lang ang nai-involve dito. Actually, kung titignan ninyo, marami silang mga believers. No, kasi para sa virus, di ba yung virus, hindi natin alam. May spiritual virus tayo na hindi natin alam, hindi natin nakikita. Katulad ng COVID-19 na experience na natin. Hindi natin alam, kausap na pala natin, infected na ng virus. Di ba? Mga ilang araw lang, ilang oras lang, makakaramdam na tayo.
ng sama ng pakiramdam. Kaya tulad ng physical na katawan, kailangan din nating patatagin at palakasin ang ating kalusugan. Pang-espiritual sa pamamagitan o kahalintulad ng tamang pagkain, pagtulog, pamumuhay at pag-exercise. Excellent. Turo po kasi ito sa Ezra eh. Gumawa ka ng kodiko mo. Baka may makalimutan ka sabihin. No? Friends, Christian life is a battleground, not a playground. Ulitin po natin, Christian life is a battleground, not a playground. Sabihin po natin sa ating katabi, no, ang Christian life is a battleground and not a playground. So may laban tayo rito. May laban tayo. Meron tayong kalaban. Meron tayong kalaban. At ito ang gustong sabihin sa atin ni Jude. In a battle, we must know who the enemy is. Kailangan alam natin eh. Alam natin kung sino ang ating kalaban. No? Kasi paano mo masasabi na ito ay false teacher kung hindi natin alam kung paano kanilang galawan. Katulad ng COVID-19, di ba? Hindi naman talaga nila alam nung una kung ano yung nagiging symptoms ng COVID-19. Ngayon, may ginawang mga researchers yung mga doktor at doon nila natuklasan at doon din nila nagawang buuin yung gamot na panglaban doon sa virus. Di po ba? So, tayo, kailangan din nating malaman kung sino nga ba ang ating kalaban. Para ito ay ating mapagandaan. Ganon din, sa usaping spiritual, kailangan din nating malaman kung ano o sino ang mga ito. Minsan, may nagsabi pa nga sa akin, buti na lang, hindi ako pastor. Sabi niya sa akin, pastor nga lang ba, kapatid? Pastor nga lang ba talaga ang mga ito? Para nga lang ba sa pastor ang sulat na ito ni Jude? No? Kaya ito patuloy nating pinag-aaralan kada linggo. Kasi para mag-sink in sa atin kung ano yung minimensahe sa atin ni Jude. Ang isang pamamaraan ng isang huwad na guro siya ay isang licentious o immoral. At tinagalog ko na, umalaswa. No, sabi doon sa Jude 1, verse 4, nakalagay nga doon, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. Marami na tayong napapanood niyan. Okay lang yan. Di ba? Okay lang yan. Ano nga ba ibig sabihin ng licentious, immoral, malaswa? Ang sabi doon, a state of extreme moral corruption characterized by excessive indulgence in immoral and perverse behavior. Ito, tinagalog po yan, isang kalagayan ng labis na moral na korupsyon na nakilala sa pamamagitan ng labis na pagsasaya at sa immoral at baluktot na mga gawi. Ganito po yan. Parang sinasabi nila, okay lang yan, gawin natin yan. Mapagpatawad naman ang ating Panginoon. Narinig niyo na po ba yan? Di ba? Meron yan eh. Andiyan pa yung sasabihin, tao lang tayo, kakasala. Tayo mismo, nasabi natin yan eh. Tama po ba? Di ba? Premarital sex, okay lang yan. Same-sex marriage, okay lang yan. Yun ang mga sinasabi nila. Normal na yun. Normal na yung ganyan sa panahon natin ngayon. Narinig nyo na yan, o naisip, o nasabi nyo na rin. Di ba? O ginagawa, o ginawa na rin natin. May napanood nga ako sa Facebook, sabi nung may lalaki, andyan yung, dalawang lalaki, tapos andyan yung mga parents, magkabila. Sabi nung nakasutana, by the authority that has given to me, by the power of the LGBTQ plus A, ewan ko kung A to Z yata ito. No? I may now pronounce you, sabi niya doon I may now pronounce you husband and husband. Napanood niyo yan sa Facebook? Ha? Hindi niyo pa.
Napanood ko yan, dumaan sa aking feed yan eh. No? Tapos, you may now kiss the broom. Alam nyo, nakita ko ang tinignan ko doon, yung tatay. Yung mga tatay, ay nako, talikod talaga yung tatay. Nung nakita niyang kahalikan ng kanyang anak, ay lalaki rin. Nangyayari na yan, kapatid. At nakikita na natin yan. So, isa yan sa karakter ng false teacher. Rebellious. Alam naman natin yan. Sabi nga rito sa verse 6, remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave them. Maging yung mga anghel na napakalapit na sa ating Panginoon. Sila rin ay tumalikod sa ating Panginoon. Nagrebelde. No? Kapatid, tanungin ang iyong sarili. Tanungin ang iyong katabi. Sabihan natin ang ating katabi, huwag tayong rebelde, kapatid. Huwag tayong rebelde, kapatid. Depraved. Next slide. Okay, depraved. Ang depraved po, sa Tagalog nito, ubod ng sama. No? The phrase describes a state of extreme moral corruption, characterized by excessive indulgence in immoral and perverse behavior. Depraved accurately captures this sense of moral decay and complete lack of ethical restraint. Okay, sabi sa verse 7, and don't forget the Sodom. Ito mamaya, ipapaliwanag ko po isa-isa ito. Don't forget the Sodom and Gomorrah. So sinampol niya yung Sodom at yung Gomorrah and their neighboring towns which were filled with immorality. No? Kung mababasa po natin ito sa verse 19 ng Genesis. No? Ang sabi doon, puno ng kahalayan at lahat ng uri ng kahalayan. No? Ibig sabihin, puno ng kahalayan at lahat ng uri ng kahalayan. Those cities were destroyed, sinira yan ng ating Panginoon by fire and served as a warning of the eternal fire of God's judgment. Ganito po kasi nangyari yan sa Sodoma. Merong si Lot, nag-aantay siya dun sa pintuan ng bayan. Merong dalawang anghel na dumating. In-invite niya sa loob ng bahay niya. No? Pag-invite niya sa loob ng bahay, pagdating doon sa verse 4, nung matutulog na sila, pinaligiran sila ng mga lalaki ng Sodoma, ng mga taga-Sodoma, yung kanilang bahay. Lahat ng kalalakihan, take note lahat ng kalalakihan ng lungsod, bata at matanda, pinaligiran yung bahay nila Lot. At ito ang sinisigaw nila. Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ang hinahanap nila yung anghel. Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Ganong kasama yun. Ganon ang kasama, kaya sila sinira ng ating Panginoon. Kaya ginunaw ng Panginoon ang bayan na yaon dahil ganon sila kay moralidad. Next slide. Heretics. Ito po, mga kapatid, ito yung mga katangian ng mga huwad na guro. Ang gusto kong malaman ninyo at matandaan ninyo at maramdaman ninyo, tayo ba, eto rin tayo? Eto rin ba tayo? May ganito rin ba tayong pag-uugali? Di ba? Katulad ng heretics, verse 8, no, individuals who hold beliefs that contradict established religious and doctrines and engage in actions that defy the authority of God. A person believing in or practicing religious heresy. Pagan. Katulad ng mga pagano. Meron pa rin ba ngayon ito? Meron pa, di ba? Ganito pa rin ba tayo, mga kapatid? Alam naman natin na ang iba sa atin nanggaling na rin sa ibang reliyon. Pag-isipan natin, mga kapatid, may palaka pa rin ba kayo sa bahay nyo? Meron pa rin ba kayong palaka sa bahay, yung merong coin sa bibig? Pangpaswerte daw. May mga ribulto pa rin ba kayo sa bahay? May pusa. Baka may gumaganon-ganon pa kayo. No? Hindi pa rin ba natin naiiwan, mga kapatid, yung mga nakaraan nating paniniwala? Tayo ba to? No? Tayo ba to, kapatid? Yung kapag bagong taon,
Sino sa inyo nagpapaputok pag bagong taon? Walang tumataas ng kamay. Magastos na no? Di ba? Pag nagpapaputok ng pag bagong taon, nagpapaputok para pangtaboy ng malas. Di ba? Ngayon, nagpasukan yung mga malas dun sa loob ng bahay. Ayun, nagkawindang-windang ang buhay. Tama po ba? Ganun pa rin ba tayo every New Year? Hindi na. No? At sabi nga doon sa verse 8, yet in a similar way, the people who slept among you are dreamers. Sabihan ng katabi, ikaw yun. Dreamers daw. Baka may natutulog dyan. They contaminate their bodies with sin, reject the Lord's authority, and insult His glory. Ignorant. Ignorant. Individual who react to things they don't comprehend with disrespect. Dahil hindi nila alam, hindi nila naiintindihan, nagiging ignorante sila. No? Mangmang sila, kapatid. Hindi nila naiintindihan ang salita ng ating Panginoon. Nakaranas na ba kayo ng ganyan na yung pag nag-share ka ng Bible, parang gagawin pa nila, pagtatawanan ka, iinsultuhin ka, uy, praise the Lord si Brother Obed. Di ba? No? Nakakaranas kayo niyan. Ako, nakaranas ako niyan. Whatever these people don't understand, sabi nga sa verse 10, they insult. Kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo ay umaattend ng gawain. No? Para tayo na-equip. No? Para sa inyo pong kaalaman, ang ating mga Bible studies, kompleto tayo from Tuesday hanggang Friday. No? Pwede tayong magtanong kay Sister Wilma kung malapit kayo doon sa lugar na yon, pwede kayong umattend para po ma-equip tayo. Para hindi tayo naloloko ng mga false teachers. No? Kasi maraming pumapasok sa isip natin, lalo na sa social media. No? Pag hindi po kayo nag-iingat, baka kayo yung tipong mag-i-scroll, pakikinggan, pero hindi nyo sinesearch yung sinasabi. No? Marami kasi yan eh. Tignan nyo pong maigi, kahit yung mga images lang, may mga, kasi baka share kayo ng share ng image. Minsan yung passage sa Bible, iba. Iba talaga, iba doon. Kaya bago kayo mag-share ng mga nakikita nyong reels sa social media, siyasatin nyo muna mga kapatid. Kasi maaaring yung mga taong ating binabahaginan, maliligaw din sila dahil sa atin. At tayo na rin yung may tuturing na false teacher. Ignorant. Kaya mahalaga nga na tayo ay umattend. Apostate. Okay, individuals who have abandoned their faith or principle choosing to follow a path of rebellion and self-interest. So ito yung nakulong na. Ito na yung nakulong. Diba? Yung may self-interest eh. Nagkaroon na siya ng self-interest. Kapag ang isang tagapagahayag ng salita ng Panginoon ay iniisip na lamang yung kapakinabangan niya, kabahan na po tayo. Kapag ikaw rin mismo na isang believer, ay dahil para sa kapakinabangan mo, kaya mo gustong mag-share sa kanya, mag-ingat ka, kapatid. Okay? How horrible it will be for them. They have followed the path of Cain. No, mamaya, papaliwanag po natin. They have rushed into Balaam's error to make profit. They have rebelled like Korah and destroyed themselves. Ano ba yung ginawa ni Cain kay Abel? Diba? Nagalit si Cain, pinatay niya si Abel. Bakit niya pinatay? Selos. Nagselos siya kasi mas nagustuhan ng Panginoon yung alay ni Abel. No? Sa galit niya, sa selos niya, pinatay niya si Cain. At ano naman yung nangyari kay Balaam? Si Balaam po ay isang propeta. No? Nung binasa ko tong kay Balaam, para akong nanonood ng yung kwentong pangbata. Kasi binibigyan siya ng hari, no, na para
I-curse niya yung mga Israelites. Kaya lang, hindi siya nagtagumpay. 3 beses niya pinalo yung kanyang donkey. No? Kaya lang para puntahan yung mga Israelites. Kaya lang, hindi natutuloy kasi hinaharang siya nung anghel. No? Kaya lang, sa pangatlong beses, nagsalita na yung donkey sa kanya. Ano bang ginawa ko sa iyo para paluin mo ako ng ganito ng 3 beses? Diba? Nakakatakot. And the rebellion of Korah. Si Korah po ay kasama nila Moises at ni Aaron. Nag-lead siya ng rebellion laban kay Moises. Yan po ang mga apostate. And then the next is generate. Individuals who are morally corrupt, lacking genuine faith and good character. Lacking genuine faith. So maaaring meron kang pananampalataya, pero ito ay hindi totoo, mga kapatid. Kaya pag-aralan po natin ang ating mga sarili. Madaling sabihin napaka-generic na ngayon. Panginoon, naniniwala kami sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kaya lang hindi nakikita sa ating pamumuhay. No? Hindi genuine ang ating pananampalataya, kapatid. Kapag ka ang Panginoon ay hindi nakikita sa ating pamumuhay. Alam niyo po ako, sa araw-araw ang prayer ko, talaga, ang prayer ko everyday, sa umaga, sabi ko, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, puspusin niyo po ako ng inyong banal na Espiritu. Gamitin niyo po ako ng buong lakas at tulungan po ninyo ako na makita kayo ng aking kapwa sa aking katauhan. No? Kasi kung ako lang, mga kapatid, hindi ko kaya sa sarili ko yon. Kung tayo lang, hindi natin kaya yon. No? Na magkaroon ng Christ-likeness, napakahirap nun, kapatid. Individuals who are morally corrupt, lacking genuine faith and good character, they are described as self-serving, fruitless, and ultimately spiritually dead. Ilang taon na po kayo, kapatid, na nandirito sa LCC? Natanong nyo na ba sa sarili nyo, meron na ba akong nasira ng gospel? Tanongin nyo po katabi nyo, may nasira ka na ng gospel? Meron na ba? Hey, good. Kung meron, di ba? No? Namunga na ba ang ating pagiging Kristiyano? Meron ka na bang nahatak papunta dito sa loob ng Liano Christian Community? Meron ka na bang naisama sa Bible study? Nagbunga na ba ang iyong pagiging Kristiyano? Kapatid. No? Degenerate, mga individual na masama sa moral, walang tunay na pananampalataya at mabuting pagkatao. Wala silang mabuting pagkatao. Inilalarawan sila bilang mapag-isa. No? Nilalarawan sila bilang mapag-isa. Kapatid, no man is an island, kapatid. Tayo ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng kung ikaw yung kamay, mabubuhay ka lang ng sarili mo. Subukan mong kamutin kung ikaw ay kanang kamay, kamutin mo yung kanang kamay mo. Hindi mo magagawa. No? Kaya, hindi pwedeng mabuhay tayo ng mag-isa. Tayo ay katawan ni Kristo, tayo ay nabubuhay ng sama-sama at ang ating ulo ay ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, genuine ka ba? Nakapag-share ka na ba ng gospel? Ulitin ko po, naipag-pray mo na ba ang kapwa mo? Naipag-pray mo na ba ang iyong bansa, kapatid? Nagbunga na ba ang iyong pananampalataya? Okay, verse 12, these people are disgraced at the special meals. Nakikisalo sa atin yan. Special meals you share with other believers. No? Sa Santa Cena, kasama natin yan. Yung mga tao na yan. They eat with you and don't feel ashamed. Hindi sila nahihiya. They are shepherds who care only for themselves. Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Then the next, doomed. A state of
utter hopelessness and inevitable destruction. Isang estado ng lubos na kawalan ng pag-asa. Kilala niyo po si D.L. Moody. No? Umuwi siya ng bahay. Pag uwi niya ng bahay, yung asawa niya, nakabelong itim. Nakabelong itim, yung sinusuot nila kapag may inililibing. May inililibing. Kasi, pumasok ba naman si D.L. Moody? Sabi ni D.L. Moody, malungkot, parang hinang-hina. No? Ang sabi ni D.L. Moody sa asawa niya, bakit ka nakaganyan? Sabi ng asawa niya, patay ang Panginoon. Sabi ng asawa niya sa kanya, kasinungalingan, sabi ni D.L. Moody, blasphemy, sabi niya gano'n. Buhay ang Panginoon, sabi niya. Hindi, patay ang Panginoon, sabi niya gano'n. Buhay ang Panginoon, sabi naman ni D.L. Moody. Sabi niya gano'n, paano kung makikita sa iyo, buhay ang Panginoon? Itsura mo pa lang, lugmok ka na. No? Kaya kapatid, kung tayo ay nasa atin ng Panginoon, dapat lagi tayong masigla. Hindi tayo malungkot. Diba? Dahil nasa atin ang ating Panginoon. Kaya hindi dapat tayo, ang isang Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa. Ano man ang ating mga kinakaharap. Diba? Ano man ang ating mga problema sa buhay, kailangan nakikita pa rin sa atin ang pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya kapatid, kung ikaw ay doomed, mag-isip-isip ka na. Baka wala kang tiwala sa ating Panginoon. No, kayo, mabanggit ko lang si Carly nga. Kita mo naman, alam naman natin ang sitwasyon ni Carly. Pero hindi mo siya kakikitaan. No? Hindi mo kakikitaan, madalas nagpapatawa pa. Hindi mo siya kakikitaan ng kawalan ng pag-asa. Kasi naniniwala siya na ang ating Panginoon ay buhay. Amen? Amen. Sabihin sa katabi, kapatid, may pag-asa, kapatid. Okay. At kung paano nakikita ang bula ng malalakas na alon sa dagat, nakikita rin ang mga gawa nilang kahiyaya. Para rin silang mga ligaw. Na bituin, itinakda sila ng Diyos para sa napakadilim na lugar. At mananatili sila roon magpakailanman. No? Verse 13 po yan. Madalas nasasabi natin, sabay lang sa agos. Sabay lang sa agos ng buhay. Pag sinabi natin sa ating sarili na sabay lang tayo sa agos, alam naman natin yung agos, walang direksyon yan. No? Kaya hindi tama, bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayo sumasabay sa agos lang ng buhay. No? Ang dapat sa atin, meron tayong goal. Meron tayong purpose. Diba? Meron tayong patutunguhan. Meron tayong magandang direksyon patungo sa ating Panginoon. Okay? Hypocritical. Individuals who act in ways that contradict their stated beliefs or values, no, they complain while pursuing their own desires. Maangal, they complain, no? While pursuing their own desires, engage in flattery or for personal gain. Mabola pa para lang matanggap nila yung kanilang hinahangad na pangsarili. No? Mga individual na kumikilos sa paraan na sumasalungat sa kanilang mga